Magandang gabi po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at labas ng bansa. At sa lahat po, magbibigay naman ako ng isang magandang impormasyon sa inyong lahat po. At ito po ay para maintindihan naman natin lahat kung nasaan na ba tayo, ano na ba, kung ano ba ang pag-asa natin, kung maisasampa ang tinatawag na impeachment laban kay Sara Duterte kasi naisampa na. So, dito natin himay-himayin kung paano magiging resulta doon, kung tama ba ang pagkagawa. Base naman po ito sa mga ebidensya na nilatag kanina sa panghuling hearing ng Good Government Committee. I supposed to be huli nila pero mukhang magbubukas pa sila. Ang problema ko lang ay mukhang hindi na sila magpapatuloy ng hearing na matatanong si Sara Duterte, matatanong yung dalawang intelligence officers na si Dennis Nolasco, Colonel Dennis Nolasco, tsaka si Colonel Raymond La Chica, na siyang dinaanan, lumalabas po kasi mamaya pag-usapan natin, pero magbabati muna ako kay Ivy Gracia. Good evening, Rene Raganas, magandang gabi. Prosperis Mayap Abengi. So, babati muna ako. Ito po ay dispiras ng aking, sabihin ko na, kaarawan ko po bukas. At bukas po ay magiging dual citizen na po ako. Dalawa na po ang aking citizenship bukas. Bukas po ay magiging Filipino citizen ako sa isang banda. At sa isang banda, magiging senior citizen ako. So, I am thanking the Lord for having reached this age. At bihira rin po ang mga Pilipino makarating dito. At sa totoo lang ay sa kabila ng lahat, napapasalamat ako sa Panginoon, makakaabot ako bukas ng aking pang-5-6 na po na kaarawan. Ay siya naman na napipil kong kalungkutan na yung 3 kong kapatid ay namatay. Hindi nakaabot ng edad na dapat magiging senior citizen sila. Ang unang namatay yung aking kapatid na si Priscilla Arlene Kausing, at iniwan niya sa akin ang kanyang 4 na anak. Ako nagsisilbing nanay-tatay kasi ang tatay nila ay medyo may depressed pa rin hanggang ngayon dahil sa pagkamatay ng kapatid ko ay sobrang depressed pa rin niya. Tapos kasunod na namatay yung una kong kapatid noong January 9, 2021 sa sakit na cancer. Tapos ang aking pangalawang kapatid na namatay na isang nurse, nagdi-duty po sa Odessa Regional Medical Center sa Odessa, Texas, USA. Namatay po siya noong January 13, 2022. So kasunod na taon. Ang namatay siya pagkatapos niya po makakontract ng COVID kasi po siya, COVID specialist po siya na nag-duty sa intensive care unit ng Odessa Regional Medical Center. At noong December ay nagkaroon siya ng COVID kasi kumpiyansa naman siya, ginamot niya lang sarili niya. At sa totoo naman ay naggamot niya sarili niya. Nung magamot niya sarili niya, at kahit na dapat nagpahinga siya, bumalik siya sa hospital, nag-duty siya hanggang sa Pasko, nag-duty siya sa Pasko ng 2022. At nag-duty rin siya noong New Year ng 2022, 2023, January. Tapos noong January 3 ay nagkasakit siya na lagnat daw, sabi ng report. Tapos imbis na umuwi siya sa kanyang hotel na tinutuluyan. Ang problema naman ito sa Odessa, bakit na pinauwi yung kapatid ko? Alam naman nila na may sakit, ibig sabihin ng protocol dyan. Nagtatrabaho po siya sa ICU na puro COVID ang dala niya mga pasyente. Nagkikwento siya sa akin na ordinary lang po sa kanya yung maglalagay siya ng 10 bangkay sa body bag ng mga namatay na mga Amerikano sa
COVID. So anyway, namatay siya. I consider her as a hero for humankind kasi dinedicate niya po sarili niya. In fact, binigyan pa po siya ng award ng mga Filipino nurses doon sa Amerika, sa United States of America, doon sa Texas, particular sa state of Texas, ng tinatawag na Florence Nightingale Award. Ang Florence Nightingale po kasi, si Florence Nightingale ay isang bayani na nurse ng United Kingdom na nag-duty sa Russia nung nakipaggira ang United Kingdom laban sa Russia. At nang namamatay sa mga kung anong sakit yung mga sundalo ng United Kingdom. Hindi pa United Kingdom ang pangalan nun po, Great Britain pa. Siya lamang, kahit walang kuryente, nagbibit-bit siya ng lampara kahit gabi na at ginagamot niya po yung mga sundalo. Yan po ang demonstrate niya, pinakita niya kung ano ang napakagaling na galaw na ginagawa, serbisyo ng isang nurse. So namatay si Florence Nightingale ay on duty. So ganun ang binigay na award sa aking kapatid kasi namatay siya while serving as a nurse in the ICU, COVID ICU. So happy naman ako kahit paano. Tapos kasunod nun, so siguro medyo malas-malas lang. At tingin ko naman nawawala na yung malas na sa akin. Tapos naging June 22 yun, dumating yung bangkay ng aking kapatid dito May na 2022 at nilibing namin May. So in fairness to the Duterte administration ay sila po ang sumagot ng pamasahe ng aking kapatid na hinatid po sa ang bangkay niya mula Texas hanggang Davao City. Sa Davao City naman kinuha, binitbit namin sa aming bayan, sa Coronadal, at doon ay inilibing namin siya. Tapos, hindi pa kami naka-recover, no? Dali lang. Noong January 20, February 2, 2023 naman po, ay nakatanggap naman po ako ng isang masamang balita naman para sa akin na nakatanggap ako ng isang utos o resolution galing sa Supreme Court o decision na wala kang nakitang pangalan kung sino sa mga justices natin na sumulat. Ang tawag dyan ay per curiam. So sa per curiam na decision na yun, ako'y dinisbar. Tinanggalan ako ng lisensya. At ang akin pong kasalanan doon na tinutukoy nila ay ako po ay nagpublisar o nagpost sa aking Facebook ng isang reklamong plunder na ginawa ko na may ebidensya naman po ako. Ang ebidensya ko po sa pagka-plunder ay overprice at ang pinaka-ebidensya ko para mapatunayan ang overprice ay resibo po na o di kay kontrata ng Tacorong Fitmart Mall sa DSWD Region 12 na kung saan nakalagay po ay 589 million plus. Tapos bawat isang pakete, ang kontrata ay mag-deliver ng pakete ng pagkain sa noong November 9, 2017. Kasagsagan kasi po katatapos lang ng giyera sa Marawi na giyera ng Marawi siege na giyera ni Mr. Duterte laban sa mga Mauti at saka terorist. No? Ang resibo na binigay nila kasama sa kontrata lumalabas na 515 pesos and 40 centavos ang isang pakete na pagkain. Bibigay po yun sa mga bakwit din sa Marawi. Pagkatapos nakakuha po ako, nabasa ko kasi noong May 25, 2018 sa Philippine Center for Investigative Journalism na talagang ganun ang kalaki ang presyo. So what I did ay noong December ay nagpabili po ako sa Tacorong Fitmart din. Nagpabili ako ng ganung mga pagkain na nakasulat doon. So nagbinili ko. Ang kapatid ko mismo bumili na si Marianita Catalunya Causingdes Jr. Kasi ang nanay ko Marianita pero anak ko, ang kapatid ko, pinangalanan niya Marianita rin. So siyang totoong junior kasi pati middle name pareha.
bumili at nakita ko sa resibo na binigay mismo ng Tacorong Fitmart sa amin ay katulad na items, bumubuo lamang po ng, nagpipresyo lamang ng 270 pesos and 50 centavos. Hindi lang kasama dyan ang tuyo na nasa mahalaga ng 48 pesos na binili ko rin sa Tacorong City Public Market. So lumalabas na 318 pesos and 50 centavos ang halaga ng isang pakete. Ikumpara mo sa presyo na binenta nila na pinresyo na sa DSWD ay 515 pesos and 40 centavos, so almost 200 pesos kada isa ang diferensya, ang overprice. So ilang milyon ba pakete ang binili? 1,143,120 million packs. So ibig sabihin, kumita ka lamang ng overpriced na piso ay milyonaryo ka na. With more reason, magkano plunder na po ang nangyari kasi kumita sila ng 200 pesos sa kada pakete. So, na-compute ko, 226 million pesos ang overprice. So, with that overprice, nagsampa po ako na gumawa ko ng reklamo, isang reklamo plunder, at nandoon pa ako sa Coronadal noon. So, ngayon, bilang nandoon pa ako sa Coronadal, natanda-tanda ko, January 19, 2019, pinost ko sa aking Facebook, at nakalagay doon ang pangalan ng mga sasagot ng mga reklamo. So, ang sumagot ng reklamo dapat doon kasi sakop din kung ang sinampang ko ng kaso ay yung regional director ng DSWD na si Zorahaida Tanggol Taha, ang kanyang assistant sa accountant na si Bay Rohaypa Kalandaba, at ang kanyang mga Bids and Awards Committee officials na chairman dyan ay si Jakia A. Lau, ang kanyang assistant ay si Emerita Q. Dizon, at ang kanyang huling member ay si Muhammad Faiz Zarip. So, sinampahan ko rin ng kaso dyan ang lahat ng mga direktor ng Tacorong Fitmart at ang president ng Tacorong Fitmart Mall na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Ngayon, siya po ay kapatid ng congressman namin dati na si Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez. So, hindi mapupuntang kontrata doon kung hindi siya hindi dahil sa kanya. So, dahil napuntang kontrata, so sa kanila, sila po nagati-ati ng kinita. So because of that, ang ginawa na, nagsampa ng reklamong disbarment ito laban sa akin, ito si Jakia Elaw, at kanyang aligasyon ay hindi daw siya chairman ng Bids and Awards Committee. Pagkos sinungaling daw ako dahil po sa aking nilagay na ganon. So nganyang depensa po ako doon, at ang aking depensa ay sinumiti ko yung dokumento na kung saan ay resibo ng Tacorong Fitmart Mall na magpapatunay na mayroong totoo yung overprice. Sinabit ko pa rin ang kopya ng kontrata na dokumento para magpatotoo na yung binenta nila yung isang pakete ng 515 pesos and 40 centavos. So yung resibo na binigay sa akin na 270 pesos and 50 centavos at saka 48 pesos po na tuyo ay sinumiti ko rin. So doon pa lang, proof beyond reasonable doubt na mayroong tinatawag ng overprice. So, kayon ang kumaso sa akin, yun si Mr. Jakia A. Lau, nag-allege siya na sabi niya, hindi daw siya yung chairman ng Bids and Awards Committee. All right, ang kanyang ebidensya na pinakita na hindi daw siya chairman ay yung isang certification na pinirmahan din ng inakusahan ko na si Bay Zorahaida Tanggol Taha, na effective 12 September 2017 ay hindi na siya president o hindi siya chairman ng Bids and Awards Committee. So kahit pa ganon, kasi ang mga transaction na covered ng aking plunder ay hindi lamang lumalabas na hindi lamang po yung overprice, pati po yung dalawang transaction na ma-overpriced din pero nangyari noong June 2017, ang isa July 2017. Kasi sa pagsampa mo ng plunder, kailangan hindi lang isang kaso ang basihan mo. Dapat at least 2 cases na maging tinatawag namin predicate crimes, at kung sobra sa 50 million ang niyari, yun ay magiging plunder.
So, isang malversation o pagnanakaw ng pera sa pamamagitan ng overprice yung ginawa noong June, kinaso ko. June 2017. Sunod, July 2017, nag-overprice din. At saka yung November 17, 2017. So, tatlo. So, umabot po 226 million pesos. So, ibig sabihin, totoo po yung aking reklamo. So, ang tanong na lang dito ay, totoo ba ako sa aking sarili? Nung ginawa ko, sinampahan ko ng kaso, nilagay ko na chairman sa Bids and Awards Committee yung si Jakia Ilaw. Ang sagot ko diyan, totoo. Bakit? Pinakita ko po ang aking mga ebidensya maliban doon ay aking yung dinownload ko mismo na balita o investigative report ng PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism nakalagay mismo na si Jakia Ilaw ay chairman. Okay. Tapos, sinumiti ko rin yung pinablis ng ABS-CBN na nakalagay na chairman din siya. Ang tanong ko, sabi ko nga sa depensa ko pa na isa, kung hindi totoo na siya ay chairman ng Bids and Awards Committee, bakit hindi siya nagsampa ng libel case laban sa PCIJ at saka sa ABS-CBN? At ang isa pa naglabas noon ay yung Mindanao News. So, kung hindi siya nagkaso, dapat hindi ako nagsisinungaling. Alam mo, nabalitaan ko po, nagsabay-sabay, no? Natandaan ko bago ko natanggap yung disbarment, mga October banda, natandaan ko, 2022, ay sabay-sabay ko natanggap yung desisyon ng Integrated Bar of the Philippines laban sa mga disbarment cases laban sa akin. Meron natanggap, nagulat ako, dapat nauna na may rekomendasyon na yung nag-imbestiga na acquitted ako. Pinatungan naman ng Board of Governors ng suspension. May iba pang kaso. So mga 4 na kaso, pang-5 itong kaso na yung sa plunder. So ang rekomendasyon ng imbestiga sa plunder case ko, sa disbarment case base sa plunder case na sinampa ko, ay si Attorney Hilbert L. Makatangay na siyang presidente sa ngayon ng Batangas Province Integrated Bar of the Philippines. Siya nagdesisyon na nagsinungaling daw ako dahil doon sa sinasabi lang sa certification na sinabmit ni Makatangay. Ni Mr. Jakia Ilaw. Ano ba naman to si Mr. Makatangay? Bakit hindi mo kinonsidera yung sinumiti ko na publication ng PCIJ at saka ABS-CBN na nagsasabi na siya ay chairman. So ako hindi nagsasabi ng kasinungalingan. At kadagdag ba niyan, bakit hindi niya kinonsidera na hindi nagsampa ng kasong libel si Mr. Jakia Ilaw laban sa ABS-CBN at saka Philippine Center for Investigative Journalism. So kung kayo, ano sa tingin niyo? Nagsinungaling ba ko doon? Wala talaga. So I stand firmly that I did not lie. So, ang kanya naman, narinig ko na lamang nung panahon na yon, galit na galit sa akin si Bantag. Kasi si Bantag noon ay hindi pa nagtatago. October pa lang yun, September, October. Binaril, October 2022. Binaril October 3, si Percy Lapid. 2022. So namatay ako, spokesman at abogado rin ko ng mga pamilya Lapid. Kasi bago pinatay po si Percy Lapid, lahat po kanyang libel cases ay pinanalo ko. So, sa galit sa akin ni Mr. Bantag daw, nagbigay siya ng financing o pera doon sa IBP. So, yan ang aking pasensya ka na, Mr. Attorney Hilbert L. Makatangay. Yan ang natanggap kong report na binigyan ka ng pera, kaya ka sinadya mo na magkaroon ka ng desisyon na sa ruling mo ako ay nagsisinungaling, na hindi naman ako sisinungaling. So dahil dyan sa kanyang desisyon, ipinasa ngayon sa Board of Governors. Yung Board of Governors ay hindi naman pinakialaman yung findings of facts. So hindi pinakialaman, pero sabi ng Board of Governors, hindi natin pwede parusahan si Attorney Kausing ng suspension na 6 months, kundi reprimand lang, kumbaga tapik sa balikat. So, nagdesisyon ang Board of Governors na nirekomenda lamang ako for reprimand.
Pagkatapos nung dumating naman sa ipinasa na sa Supreme Court, October, mga general decisionan, ay mukhang hinabol pa doon ni Mr. Bantag. Wala, I'm never accused anyone, pero iyan lang na-receive ko na nakikialam si Bantag at may nagpo-proseso. So, come February 2, 2023, fast track, natanggap ko po yung tinatawag na disbarment at nabasa ng aking nanay. Ay, hindi nabasa, kundi napanood niya sa TV. Napanood din ng aking isa kang pagkapatid na si board member Lindale Ratrat-Kausi. Nagkasakit sila pareho. Yung kapatid ko may sakit na dati, nanghina palalo. May cancer na siya. So, because of that, yung nanay ko naman, nung pagkakita, pagkabasa niya, pagkaparinig niya sa TV, na yung abogado ni Persilapid ay na-disbar, natanggalan ng lisensya. Ang nanay ko parang natumba na lang, nahiga sa kama, hindi na po tumayo. Dinala ko na lang sa intensive care unit ng hospital. So, at tuloy-tuloy hanggang June 21, naubusan na siya ng hininga, hindi na namatay na siya. So, sumasakit talaga loob ng nanay ko dahil natanggalan ako ng lisensya. Kasi she was very proud of me. Tapos ang kapatid ko, isa na nanalo sa board member sa South Cotabato, nanalo siya. Ang kanya, wala kaming pera po. Paano siya nanalo? Nanalo po siya sa kanyang kasikatan, sa galing niya ng mga nakomentarista sa radyo Rapido. Dahil sa kanyang galing. Number 1 siya sa mga number 1, number 2 sa mga bayan-bayan. Kumbaga binubuto siya ng tao. Kaya lang, anin mo yung panalo niya dahil din siya, naiyak din siya sa akin dahil natanggalan ako ng lisensya. Kasi ako yung bato sa kanila. Kundi ako I was the rock of their lives. Ako sinasandala nila. Lahat ng mga kasos masampa sa kanya, ako nagdidepensa. Lahat po ng kaso ng kapatid ko, bago siya matay, ipinanalo ko. In the same manner kay Percy Lapid. So, June 10, 2023, namatay ang kapatid ko. Pangatlo siya namatay. Pang-apat yung nanay ko. June 21, 11 araw lamang ang pagitan. 11 days. Hindi itong 11 days kay Sara Duterte. 11 days inubos niya. So, yan po. Ngayon, ay bukas, naalala ko pa ngayon, bukas I will be celebrating my 60th birthday. So, dual citizen na po ako, Filipino citizen, and at the same time, senior citizen. So, I will be thanking, kasi umabot po ako sa ganung edad. Kaya nga, na-realize ko, sa every birthday mo pala, dapat bigyan nyo po ng halagang birthday niyo kasi we never know, baka kasunod na taon hindi na tayo mabuhay. So, that makes your birthday very, very important. Kaya dapat i-celebrate nyo kahit wala kayong pera. Celebrate it by praying to whoever you believe in as your God. Kung si Allah o si Jesus Christ o kung sino man ang tawag nyo. Kasi kung sa totoo lang, I do believe we have only one God. So yung God natin, God the Father, sa Catholic naman, Katoliko ako, at saka God the Son, God the Holy Spirit, ay isa lamang yan. Gano'n naman the Union of Trinity ang tinatawag dyan. So anyway, I'm just telling the story. I'm thanking the Lord before I proceed with my topic. Thank you, Lord. At ako ay 60 years old, officially na. At yun naman po. So ngayon, diretso tayo po sa ating topic. Napanood ko na po ang final hearing kanina ng Good Government Committee na pinangunguluhan ni Congressman Joel Chua. Sila nag-summarize ng kanilang mga findings. At ang klaro doon, ganito mga klaro. Number 1, klaro po sa aking kaisipan. Nakita ko na nahimay-himay ko na lahat ng ebidensya nila. Very clear in my mind. With more reason that I have now courage, i-draft ko po yung sarili kong complaint for impeachment laban kay Sara. Ang rason po, hindi po sa ginawa nila, palpak po yung mga impeachment complaint na ginawa nila. Okay, ang dapat na gagawin ko rito, i-allege ko na ang lahat ng
impeach na mga pera ng 125 million pesos na napunta sa kay Sara galing kay Mr. Bongbong Marcos noong December 2021, December 22, December 21, 2022 at naubos hanggang December 31, 2022 ay napunta lamang po lahat sa bulsa ni Sara. Yun po ang aking konklusyon dyan. Wala pong napunta dyan sa kahit piso ng confidential fund. So, ang akusasyon, binulsa niya ang lahat ng 125 million pesos. Ngayon, kung ganun ang aking akusasyon, ibig sabihin, papasok ngayon yun sa tinatag na ground na betrayal of public trust. Kung sa Tagalog pa, pagtatraidor sa tiwala ng mga tao sa iyo na ikaw ay binoto. So, kung ganon, wala na tayong pag-usapan, mabilis ko papatunayan yan. Anong ebidensya? Okay, yung ebidensya ko na gagamitin, number 1, ay yung katotohanan na pineke po mga resibo. Yun po, yung kagaya ng Mary Grace Piatos, kagaya po ng kay Kokoy Villamin, marami pa palang iba. At ang iba pang mga resibo doon na magpapakita na kung papaniwalaan mo ay nangyari pala na magbibigay ka in 21 places all over the Philippines. May Mindanao, may Visayas, sa Luzon, sabay-sabay mo binigay sa isang araw ang pera, which is impossible to happen. Kasi nandito ka sa Maynila, sa Mandaluyong opisina ng Vice President. Paano mangyari na yung Special Disbursement Officer o kung sino man ang kanyang pinagkatiwalaan, kumuha siya ng pera kay, halimbawa sa Mandaluyong siya, at na paano niya ibigay ang cash? Lilipad ba siya sa aeroplano papuntang Mindanao? At the same time, tapos babalik siya sa Cebu, babalik siya sa Davao, babalik siya sa Surigao, pupunta siya sa Ilocos. Ganun po ang nangyari. Which is, ang baona kung yung mga resibo na gagamitin ko to prove na imposible nangyari na binigay ang mga pera. Kaya, if it was not proved, if it was not given, where else that money could go? Sa aking argumento na yan, so experience of mankind ang basihan ko. Siyempre, ibubulsa na kung sino ang may control sa pera. So, yan ang pinakamabilis at pinakamatibay na ebidensya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo rito yung mga gagamitin kong ebidensya na magpapatunay na talagang binulsa. Wala po siyang binigay kahit magkano sa ibang mga tao. Pag-usapan lang natin itong 125 million pesos. Ngayon, with respect to other two impeachment cases, yung una po, yung sinampa nila ni Ginang Leila de Lima, grupo nila ni Cheljuk, no, I am sorry to say to you, your complaint is sufficient in form but lacking in substance. Bakit po walang sustansya? Ganito po kasi ang akusasyon. Number 1 nila na akusasyon ay yun, paggagawa daw ng peke na mga resibo. At doon na dapat tanggalin si Sara. Well, my answer is this. Hindi nyo po pwede magagamit na dahilan yun sapagkat pag sinabi nating confidential fund, mayroong leeway ang isang opisyal na binigyan o pinagkalooban ng confidential fund paano magre-report kung saan napunta yung pera na pwede siyang gumamit ng coded names. Tapos maghiwalay siya, gagawa siya ng hiwalay ng papel at doon niya ilagay, silyado yun, yung totoong pangalan ng tao na nakatanggap. So, ibig sabihin, pag nire-report mo lang sa COA, ay coded names pag binigay mo. Ang problema lang ito sa House of Representatives, nag-hearing sila na sa public, dapat sana sa executive committee nila, sa executive session na walang publiko na nakatingin kung sino yung mga pangalan. Kaya lang, natutuwa ata sila, gusto na itirahin ng gusto si Ms. Sara Duterte. Biro mo naman, may resibo na acknowledgement receipt na nakatanggap si Mary Grace Piatos. Ang Mary Grace ay pangalan ng restaurant, ang Piatos pangalan ng chichirya. So,
Yun ang mga, kung meron mga halaga yun, mali po yun yung kanilang reklamo na dahil daw sa pagbibigay ng peking resibo ay tatanggalin siya. Hindi po. Kung ako, balik ako sa aking reklamo, ang dapat na reklamo ay binulsa niya ang pera at ginamit lamang ang resibo sa pamamaraan na tatabunan ang issue. Okay? Next, ang kanilang reklamo nagsasabi na hindi daw si Sara dumadalo sa hearing para ipaliwanag niya yung kanyang paggasta. Ang sagot ko, hindi po niyo pwedeng gamitin yan para patunayan na si Sara ay nagsira sa tiwala ng taong bayan nang dahil lamang sa hindi siya pag-attend. Bakit po? Kasi po, pag sa Office of the President ka, may tinatag na principle of separation of powers and independent in each body. Independent ka dapat sa isa't isa. So independent siya, she exercised her independence na hindi siya pwedeng diktahan ng House of Representatives so that they cannot compel Sara to attend, and that failure of Sara to attend is not equivalent to impeachable offense. You cannot say that she destroyed or betrayed the trust of the public just because of the fact that she did not attend. Hindi po yun. Mali po yun. Kaya gagamitin ko lang naman yun na ebidensya na talagang binulsa ni Sara. Kasi bakit, although meron siyang karapatan na hindi dumalo, ay hindi mo naman pwede sabihin na bawal siya dumalo. Kaya pwede siya dumalo kung gusto dumalo. At the fact na hindi siya dumalo, ibig sabihin ay tinatago niya ang katotohanan. At sa prinsipyo po ng ebidensya na nagsasabi na kung sino ang nagtatago ng katotohanan na nakakasakit sa iyo, pag ikaw ay hawak mo yan, at siyempre hawak niya, ibig sabihin kapag nilabas yan, ay tiyak na iyan ay laban sa iyo. He who hides or suppresses the evidence, and if that evidence is produced is against you, then it is presumed that the evidence is against you when it is produced. Ganun lang ako simple. Sino ba nagtatago? Bakit mo tinatago? Bakit ayaw mo magpakita? Ibig sabihin, tinatago mo kung ano talagang totoo, kung saan ang puntang pera. At tanong dito, saan ang puntang pera? Isa lang sagot, kay Sara Duterte. Nasa bulsa niya lang po. Ganun po yun, wala nang ibang papuntahan yan. O ngayon, para lang maipakita ko sa inyo ang mga ebidensya na kinarap kanina ng House of Representatives, to me yung others, mga mga perjury na sinasabi ni Jinky Luistro, pwede mong kasuhan yung perjury, yung mga special disbursement officers nila na si Edwin Pajarda sa Department of Education siya. Tapos si Gina Acosta na nakatalaga sa Office of the Vice President. So, yun ay sa pagsisinungaling na lang ng Special Disbursement Officer. Kasi bilang Special Disbursement Officer, ikaw po ay nagbigay ka ng bond, fidelity bond ang tawag nila, na pwede kang humawak ng pera na kung mawala mo, yung bond mo ang babayad. Hindi pwedeng humawak ng pera kahit sino-sinong tao sa gobyerno basta wala siyang bond na tinatawag. So kung ikaw tagabigay ng pera, disbursement ng ayuda, dapat ikaw ay disbursement officer. Diba? So kung ikaw ay disbursement officer, ikaw naman po, dapat meron kang garantiya na kung mawala ang pera sa hawak mo, ayun ang pambayad. Ito nilalabag din po ito ni Tambaluslos, si Romualdez. Paano yun nilalabag? Siya mismo namigay ng ayuda ng mga AKAP funds. Wala, hindi naman siya disbursement officer. Congressman siya. O, di ba? So, sabihin, sinasigit ko lang itong usapin na yan dahil disbursement officer sa pagpaliwanag, kapag hindi ka in-appoint o tinalaga ng opisyal na ikaw hawak ng pera at mamimigay, ay special disbursement officer at tawag sa iyo. At hindi ka makahawak ng pera kung hindi ka makapagbigay ng garantiya na sakasakaling mawala sa kamay mo ang pera ay mayroong magbabayad. Yan ang tinatawag na fidelity bond. Okay. So ngayon, pagdating naman sa perjury, siya na nga, sinabi nila na tinanggap nilang pera, although may check pinirmahan na winidraw sa land bank. Pero ang sinabi nila sa kanilang report,
ay sila po ang nabigay direkta nung pera sa intelligence funds, no? Sa kung sino-sino ang dapat tatanggap. But then, during the hearing, binanggit nila, inamin nila na binigay lamang pala nila doon sa intelligence officer na tinalaga ni Sara Duterte. Sino yung intelligence officer? Diyan sa kay Edwin Pajarda, binigay niya kay Dennis Nolasco sa DepEd. Dito naman sa OBP, kay Colonel Raymond Lachica, binigay naman ni Gina Acosta. So, ibig sabihin, nagkabaliktad, hindi pala totoo. So, pwede silang makulong sa salang perjury. Pero may sala ba doon si Sara? Wala, hindi mo siya pwede maparusahan doon dahil wala ni naman lumitaw. Maliban lang kung may ebidensya na siya rin ang nag-utos na ganun ang gagawin na i-certify na sila nagbigay. Hindi naman totoo. Pero but then, kahit hindi madadali si Sara doon sa perjury na yun, sa pagsisinungaling, pwede ko rin gamitin yun bilang dagdag na patunay na binulsa niya talaga yung pera. Okay? So, next, mayroong tinatawag na falsification doon. Ang falsification po, yung pagpamiki ng mga dokumento, pinapalabas ng kukunwari na yung mga tao nakatanggap. Yung tinutukoy naman doon sa report naman ni Johnny Pimentel, Congressman Johnny Pimentel, ay yun ay sabi niya, Mergis Piatos nilagay, si Cocoy Villamin at kung ano pang iba, ay hindi naman pala totoong tao nakatanggap. So, sabi niya may falsification. Kasi pinapalabas ninyo na si Mergis Piatos ay nakatanggap ng pera, pero may ebidensya sila galing po sa Philippine Statistics Authority na walang taong nagngangalan na nakarehistro sa Statistics Authority na pangalan ay Mary Grace Piatos at saka Cocoy Villamin at saka kung iba pa. Umabot po mga 300 plus na katao, umabot pa hanggang 600 plus ata na walang pangalan na makikita sa talaan ng birth certificates na hawak ng Philippine Statistics Authority. At merong iba, siguro naka-timing lang, may 5 tao may pangalan na ganun, basta yung ibang listahan hiningi nila for certification mula sa Philippine Statistics Authority meron. Pero at least, sigurado na merong mga tao puro mga invento pangalan. So with that, pwede ba sila mapasukan ng falsification? Ang pumirma doon, ang certify sila ni Edwin Pajarda at saka si Gina Acosta. Well, kung mapatunayan talaga na hindi nag-exist yung mga taong yun, pwede sila makonvict na hindi pala totoo. Okay? So ngayon, that is subject of proof. Hindi ko na pangunahan yan kasi depende sa abogada ng mga mga mag-akusa. Pero but then, as we speak, pwede ko na magamit yan as presumption. May presumption na piki kasi may certification na wala palang birth certificate yan. Mga yan. So gagamitin ko yan na pandagdag ebidensya na binulsa ni Sara ang pera. So, ano pa bang iba? So, normally, yun lamang po ang pinaka-basic na ebidensya na kailanganin. Wala nang maraming komplikasyon. At ako po ay, sa kasong gagawin ko, na imumungkahi ko ipadala ko kay Congresswoman Franz Castro, na hingiin ko na i-endorso niya kasi hindi po pwede tanggapin ng Kongreso ang isang impeachment na reklamo kung hindi yan pinirman ng congressman. So, ang kaso ko simple lang, binulsa mo yung pera at ito yung mga ebidensya. Number 1, Mary Grace Piatos. Number 2, yung iba pa, mga pamimiking pangalan. O number 3, yung lumalabas na gumamit pa pala ng intelligence officers. Sorry. At saka, hindi pwede mangyari sa loob ng isang araw, mabigyan mo ang mga tao na in 21 locations far from each other. Kaya ito po yung mga 21 locations. Ipapakita ko sa inyo, ha? Kaya ito, evidence number 1. So, ito. So, makita mo dyan sa ebidensya na yan na itong anong petsa, date, ito dapat 2022, no?
from December 21 up to December 31, 2022, yan dapat ang araw ng paggasta ng 125 million pesos. So nakalagay sa petsa na natanggap ang pera ay 12 December 12/27, 2023. So lampas na 2023, kasunod na taon ito. Ang kasunod naman ito, may name pero may petsa na nakalagay 12 12 uh, 11 2023 din. So ibig sabihin, lampas na ito ng 2022. Ganon din sa 12/27/2023. So itong isa December 6, 2023. Isa December 12/29, 2023. Ay isa na po ang ibig sabihin nito. Sa totoo lang, kung tatanungin mo sarili mo, kailan kaya ginawa ito? Ginawa po ito, sigurado ako na ginawa yan, nakalimutan lang nung gumawa na 2022 pala yan kasi 2023 pirma. Pero ano bang halaga niyan? Ang halaga po niyan, sa kasong gagawin ko, magiging ebidensya na hindi talaga nabigay sa punta mga ibang tao ang pera, kundi napunta sa bulsa ni Sarah. Okay? Ganon lang yan. So, kukuha tayo ng iba pang ebidensya. Ito. Ito naman isa. So, mga kasalbas dito ay ito, pares din pala ito kanina. Pares din pala ito kanina. Hanap tayo ng iba pa. Nadubli ko lang. Share screen. Yan. Ito naman. Ito, iba rin, no? Lumabas lampas din pagbigay ng 12/26. Ibig sabihin, December 26, 2023. Pero dapat 2022. Ang isa naman, 12/26 din, 2023. Isa, 12/21, 2023. Yung isa, 12/22, 2023. Ang isa, 12/22, 2023. So, ibig sabihin, makikita mo talaga dyan na yung mga ebidensya na yan na magpapakita na hindi talaga binigay yan sa tama, kundi binulsa ni Sara Duterte. Yan pong ating theory dyan. So, dito tayo. Ito rin yun, nadoble ko lang. Ulitin ko lang. Maghanap din ng iba pang ebidensya. Napakaraming ebidensya sa totoo lang. Ibig sabihin, pag tinipon-tipon ko na yan, sigurado na kung mananalo na ako rito. Kasi it's humanly imposible sa tao na makapag ng ganun klase. Ito naman, December 17, 2022. Ang pera binigay noong December 21 pa lang. December 17, ibig sabihin, wala, hindi po pwede maibigay yan. Yung isa, December 12, 2022. Dapat from December 21 to December 31, dapat pwede ibigay lupa pera. Kasi wala pa silang pera ng ganung kalaking kahalaga. Tapos ito naman, December 27, 2022. 2023. Karugtong others. Ibig sabihin, marami pong resibo na lumalabas na binigay sa araw na hindi pa natanggap o labas ng December 21 hanggang December 31, 2022. Dapat yun lamang ang petsa ng paglalabasan yan. 1, 2. Ito. So, ganoon din to. Lampas ng, ito rin pinakita ko kanina. Hanapin natin yung iba, ha? Ito gusto ko ipakita rin ito.
So anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo yung sa DepEd naman, no? DepEd na pera na 150 million. Pero ito pa ipapakita ko isa sa inyo na pwede ko rin gamitin na ebidensya na binulsa ni Sara ang pera. Ito namang ebidensya ipapakita ko ay magpapakita na sabay-sabay sa isang araw yung pera na confidential fund sa DepEd ay ibinigay sa ilang lokasyon. O, tingnan yung mapa ng Pilipinas. Nandyan, yung mapa ng Pilipinas. Palakihin ko po. O, sabay-sabay ay 26 na pera. Ibinigay mo sa 24 na lugar. Ano yung lugar na yun? May Zamboanga City, may Cebu City, may Cebu, may Compostela Valley, may Cavite, may Davao de Oro, may Laguna, Pampanga, Legazpi City, Davao del Sur, Surigao del Sur, Ifugao, Lanao del Norte, Tarlac City, Batanes, Antique, Quezon City, Surigao del Norte, Cavite, Samar, Pasay City, Mindoro, Davao City, Agusan del Norte, and Batangas. So, ang tanong po dito, how can be one person na nagbibigay ng pera can be in all those places in one day? Yan lamang po ang tanong. Sa Tagalog pa, paano mangyari na yung taong nagbibigay ng pera ay makapagbigay ng pera sa March 15, 2023 sa ganong mga lugar sa isang araw, March 15, 2023. Yan, isa po yan sa papakita kong ebidensya. Kung ipapakita ko lang kung paano niyayari ang confidential fund. O, siguro naman, nandyan lang muna tayo at ako'y magpapaalam na muna. Vicente Asadon Loyola. Tapos, dito, no, pasalamat ako. I-shout out ko na lang kayo. Tapos si Pres Perez, si Rene Raganas, Abby Grezia, Christopher Talabucon, tapos si Joseph Tolentino, tapos si Ewa Moriax, happy birthday sa akin, thank you po. Si Mayrim Fabello, Dr. Toto Kausing, meron pong Lapid Bill, Pampanga, Culinary City, the Philippines, sa wakas may naipasa. Ganun ba? Ano ba yung bill na yan? Walang kwentatang bill na yan. Culinary Arts. Ay nako, Jappy Arante, Peñalosa, watching from Kiyot, Imelda Sinoy Talaugon, si Manuel Toribio, si Wonder Mike, Rene Ragana, happy birthday sa iyo, Attorney. Hangad ko marami kang birthday darating sa iyo, basta lagi lang tayo manalig sa Diyos. Salamat po. Rose by PH, advance happy birthday po. Sagot ko na po, 1 gallon na ice cream. Wow! Antonio Binsusiso, mabuhay. Boss Vibe. Tapos si Rod Krurig, Sarah the Plunderer, kawawa naman ang mga taong nahirap na makabili ng makakain sa araw-araw, magbabanat ng buto para sa pamilya, pero si Sarah milyon-milyon ang perang nabubulsa. Norris Lumabaw, vote for Toto Kausing for Senator. Eleanor Claveria, Mlanis Paraiso, Fortunato Jose, Arinina Ganas, Sara Corruption. Maganda ng pangalan mo, Sara Corruption. Sandali lang, impeachment kung mabubuksan ang bank account ng mga Duterte. 1 week ang tapos na paglaban natin ng interes ng taong bayan. Tapos Justado Villa, maupay nga gabi. Rene Raganas, nakakalungkot na sitwasyon ninyo, Attorney Abot, sa pangyari sa inyong pamilya na tatsa ko, para akong si Job sa Biblia. Tiger Lily, gandang gabi Sir Attorney Toto. Tamsakdan, lagi lang ako team replay, nakaabot sa live. Salamat po Tiger Lily. Alolalya, Tiger Lily, good PM. Philip Isagalia, magandang gabi dyan sa Baguio, Philip. At Tiger Lily, tapos si Frederick Ilura, good evening, Adil Toto Kausing for Senator. 2025, the best, ingat po lagi. Good health. Manuel Toribio, Enrique Mantile, Attorney General Toto Kausing, Senator ng Masa Pilipinum. Mahina sounds mo, mahina ba sounds ko? Hindi ko alam kung mahina ba sounds ko. Jimmy De Vera, good evening po, Attorney Toto Kausing, kahit at ito. Polo Carpio, bakit hinto na ang isyu sa mga Kerala Chica Nolasco, ang committee anyari? Hindi ko alam. Alam mo ba kung bakit? Para mabigyan daan yung impeachment. Yun lamang. So, lumalabas po na naging tuloy sila eh. Wala silang pakay kundi yariin si Sara. Ay, naku, itong kongreso talaga to.
maganda na sana hinahaluan ng mga pangarap po kasi sa totoo lang, ito pangarap po kasi ni Tambaluslos na magiging vice presidente. Paano mangyari yan? Kung ma-impeach na si Sara, ay hindi na siya pwede maging vice presidente at hindi na siya pwedeng tumakbo. So wala na siyang kalaban sa 2028. Pangalawa, at kung mababakante ngayon ang opisina ng vice presidente dahil sa na-impeach si Sara Duterte, ay ang kapangyarihan sa pagpipili kung sino papalit ay nasa kamay ni Bongbong Marcos bilang presidente. At saan ba pipili si Bongbong Marcos? Sa ilalim po ng ating konstitusyon, doon siya pipili sa mga senador o di kaya sa mga congressman. At dahil pwede siyang pumili sa congressman, ang tanong naman doon, natural lamang yan na ang pipiliin niya yung pagkatiwalaan niya. So ang tanong, sino ba sa mga congressman at senador ang pagkatiwalaan ni Bongbong Marcos? Of course, tinatanong pa ba yan? Sino lang ba? Di congressman niya, pinsang buo niya na si Martin Romualdez. Wala nang iba. So kaya pag magiging vice presidente, si Martin Romualdez, delikado si Rapi Tulfo sa 2028. Baka hindi siya mananalo pagka-presidente. Di ba? So yan ang sagot niyan, Polo Carpio. Tinigilan nila para may pagpatuloy nila na buong buo at walang sakabal ang impeachment na paghihiring nila sa Kongreso. Kasi bago nila isumiti sa Senado, pag-usapan muna nila yan sa Kongreso. Ang sagot nga ni Kwan, tinanong ng media si Joel Chua, bakit hindi? Nandun na nga si Sara, hindi niyo pa tinanong. Bakit hindi niyo tinanong? Sayang nga daw opportunity. Hindi raw natanong dahil nagkasakit si Gina Acosta at pinasama nila si Vice President sa ospital kay Gina Acosta. So, yan ang katwiran. Mababaw, di ba? Ang totoo dyan ay takot sila magtanong kay Sara. Kasi na-blanka na si Joel Chua. Nagtanong kasi si Sara kung bakit in-extend, dinagdagan 5 araw yung pagkulong kay Zulaika Lopez, Attorney Lopez. Ang sagot ni Joel Chua ay dahil ay nasama na rin doon yung pagtanggal na walang due process sa Assistant Secretary sa DepEd, sa kung sino-sino pa. Binalikan siya ni Sara. Alam mo ba sa batas, sino ba may kapangyarihan mag-appoint? Di ba yung presidente, si Bongbong Marcos? Sino ba may kapangyarihan magtanggal? Di ba presidente, si Bongbong Marcos? O bakit parusahan mo si Zulaika Lopez? Yun. Doon na-blank si Joel Chua. Doon, abogado pa naman siya. Nakakahiya para sa abogado yun. Sa totoo lang. So, Alolalya, marathon impeachment proceedings ASAP kay Sara. Yan ang gagawin na nila kasunod Alolalya. Kaya nga tinigil na nila yung investigasyon ni Joel Chua. So, Mel Mendez Bolabos, sana matulungan mo ito para ma-impeach. Ang maitutulong ko dyan, gagawa po ako ng simpleng reklamong impeachment, article of impeachment. Isa lang, article of impeachment lang. Hindi ng articles, dami-dami pang ilagay. Kagaya nung ginawa nila ni Chelyok, no? Tsaka ni Madam Leila, ay sinama nila doon lahat ng mga kasalanan ni Sara na nangyari pa noong hindi pa siya vice presidente. Hindi pa siya impeachable offense noon. Hindi pa siya impeachable officer. Kaya hindi pwedeng isama yon. Kaya yun ang pagkakamali. No? Nadadagdag lang nila, hindi naman yun kasama sa kaso. Simpleng kaso lang, kahit isa lang, basta malakas ang ebidensya. Tapos na, you only need one to impeach, to succeed in impeachment. So, kailangan para maintindihan ng mga senador na sila magja-judge, para maintindihan nila kung ano yung takbo ng issue, isa lang. Huwag mo magsusumamo yan na dami-daming issue. Kaya gagawin ko simpleng issue lang. Ninakaw, binulsa na talaga ni Sara ang lahat. Hindi pwede mali po yung akusasyon na you used it in a wrong way. Hindi, wala nga use eh. Kaya mali-mali si Jill Bungalon doon po sabihin niya na malversation, technical malversation. Wala kang malversation na nangyayari kasi binulsa. Di ba? Plain and simple na thievery yun. Pagnanakaw. O si Alolalya, using Asilero, go, impeach Sara para hindi na lumala ang gulo ng Pilipinas. Mabuhay ka, mahal ng Pangulong BBM, magbabagaw ka na. Hindi. Pero problema si BBM po ay ayaw ng impeachment. Yan ang problema natin. Si Clemente Oisen, magre-resign si BP bago ma-impeach.
ng Senate para huwag makalkal ang bank. Actually, kung mag-resign man si Sara, taktika po yan ay ganito. Para pwede pa siyang tumakbong presidente sa 2028, mag-resign siya. Kasi pag hindi ka mag-resign, ay masintensyan ka. At kung masintensyan ka na talo ka, hindi ka na pwede tumakbo pagka-presidente. Kaya yan ang huling barahan ni Sara na nakikita ko. Oras na makita niya medyo talo siya, medyo hindi siya mananalo sa impeachment, magre-resign na lang siya pagka-vice president. Ganun ang gagawin niya. Nakikita ko na yan. DCA Plus ka, maayong gabi, Engineer. Emilio Richard de la Cruz. Engineer Toto, sana ma-discuss mo yung tungkol sa lupang inagaw ng mga bilyar. Bigyan mo po ako, Emilio Richard, taga-i ko sa mga dokumento sa San Miguel, Iloilo, gali na natabo. So taga-i ko dokumento, bigyan niyo ko dokumento sa nangyaring pang-agaw ng lupa ni mga bilyar dyan sa San Miguel, Iloilo. Email niyo po sa akin yan sa totokausing@yahoo.com. Simple lang po. At i-discuss natin yan. DCA Plus ka, Remax Maglasang. Marami naman mayroong opisina ng gobyerno na mayroong CIF. Perfect ba ang pag-dispose ng kanilang budget? Well, it's another matter. Kaya nga, ang dapat para hindi magiging bias itong kongreso na to, pati iba pang mga opisina, PNP, AFP, yung NICA, yung Coast Guard, binigyan din yan. Yung Bureau of Fisheries, binigyan din. Pati si Bongbong Marcos, ipaimbestigahan nyo rin paano nyo ginasta. Diba? Romel Garcia, magandang gabi. Isabela Benyaria, Romel Garcia, Cesar Iriarte, happy birthday in advance, Senator Toto. Injulo Cona, Bernardo Minjula Indalagim. So good evening, Bonyog, Philip Segalia, happy birthday, welcome to the club. Oh, pareho na tayo. Pareho na tayong dual citizens. Philip, Ma'am Reacts, Emily Romero, Bernardo Malagay, Rose Cruz, I will join your club, Senior Citizens Club, Mr. Rose Cruz. Pinagdadasal ko pa rin ulit na maging maayos yung successful yung operation mo sa tumor. Mr. Rose Cruz, si Kabsat. Mga subscribers ko, let us pray for Kabsat Rose Cruz. Ioperahan po siya bukas. Hindi ko alam kung kailan, sa California. Okay, Rene Raganas, dapat wakasan na yan yung mga Duterte salot at sobra na sila, pati ang mga may Marco. Ano ba yung Marco? Pati mga Marcos. Kalbo, ayan, galit sa akin yun. Backspot TV, puro ka lang ngak-ngak. Tanungin mo nga yung kuwa, late ka na sa balita. Kuwa. Okay, Raymond Elgo, Nermeldo Sinay Talaogon, Romel Bingson, Manuel Toribio, Hermoso Delfino, Motor Jack, Eder Hamoner, Vicente Asadon Loyola, Romeo Garfin, Prime Sabanla, Simbahon, Jefferson Chioco, Luciano Gautos, maayong gabi. Luciano, dyan sa Katarman. Thank you sa happy birthday mo, ha. Jefferson Chioco, happy birthday po, Toto Kausing. Eder Hamonar, Boss Vibe, Emor Nibal, watching po, happy birthday po sa Toto, Cristito Pilarayda. So hanggang dyan lang muna tayo. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ha? Okay, babalik lang ko mamaya.